Jing vs Maha laban sa nakaraan part 6. Pag-usapan natin yan, mga idol. At ngayong araw nga mga Lodi, itatalakayin na natin ang ika-6 na kabanata sa labanan ng Hunter at Assassin. Pero bago ko nga umpisahan, ililinawin ko lang na hindi pa po ito official at ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Boy Anime para sa mga Hunter fan na patuloy nagmamahal ng Hunter x Hunter anime. At kung interesado ka nga, tara na, umpisahan na natin to. At dito nga ay mag-uumpisa nung tinumbasan lang ni Maha ng isang daliri ang atake ng alamat na Hunter. Kaya dyan, nagulat ang batang Jing, pero sa pagkagulat nga niya, bigla na lang siyang ngingiti dyan. At sabi niya, naiba ka talaga lolo, napakalakas mo. Na mabuti naman na napagtanto mo na wala kang laban sa akin. Pero sagot nga ni Jing, na hindi naman yun ang napagtanto ko. Subukan mo kaya munang tumingala. At pagtingala nga ni Maha, nagulat siya dahil may mga Dragon Dave na pala ang papatama sa kanya. Kaya baon na naman ang matanda dyan. At sabi nga ni Jing, na bilib ka naman kay sa lakas mo lolo. Alam ko na malakas ka. Pero baka nakakalimutan mo na hindi pa tapos ang labang ito. Kaya hindi mo pa masasabi na ikaw ang mananalo. At dyan nga, sa pagbangon ni Maha, sabi niya, na alam mo kasi bata, kung ipagpapatuloy pa natin to, baka hindi ko na talaga mapigilan ang sarili ko at mapatay na kita. Dahil sa umpisa pa nga lang daw, nagpipigil na siya at ayaw niyang ilabas ang kanyang tunay na lakas. Dahil maaga nga daw mamatay ang bata pag ginawa niya yon. Kaya pilit niya lang daw nilelevel ang kanyang lakas sa antas ng bata. At sagot nga ni Jim Prix, na kung ganun lolo, ilabas mo na yung pinakamalakas mong kapangyarihan para gamitin ko na rin ang aking tunay na kakayahan. Saka isa pa, para matapos na rin ang labang ito at magkaalaman na tayo. At bulong na nga lang ng matanda na maliban nga daw sa pagiging sobrang kakaiba ng batang ito, ito rin daw ang pinakabaliw na bata na kanyang nakita. Dahil ang kamatayan nga daw, hindi niya alintana magawa lang ang kanyang hangarin. Dahil sinong bata daw kaya ang pupunta sa pugad ng mga mamamaslang para lang makipaglaban at makipagtagisan ng kakayahan. At sa ginagawa nga daw ng batang ito, tila nakikipaglaro siya sa kamatayan. Kaya tunay na baliw daw talaga ang batang si Jing. At pagkatapos nga niyan, muling pumorma ang alamat na Hunter na katulad ng kay Lolo Zeno.
At naglabas nga siya dyan ng dragon at tinira si Maka. Pero dyan nga, muling lumabas ang depensang kamay ni Maka Zoldyck. At yan nga ang tinamaan, kaya no problem ang atake ng bata. Pero si Jing patuloy sa pagtira ng dragon. At sinabayan naman niya ni Maka ng isa pang malaking kamay. Kaya sabayan at salpukan dyan ang giant hand ng veteran assassin at ang dragon head ng alamat na hunter. At sa sabayan nga nila, inanaig ang malaking kamay. Pero ang bata, walang pakialam dyan. At naglabas na lang siyang muli ng dragon head. Pero sa pagkakataon nga na yan, dalawang dragon na ang nilabas niya upang ipantira sa matanda. Pero hindi na nga yan umaabot kay Maka dahil naluluso na yan sa isang kamay pa lang. Kaya si Maka Zoldyck matamlay na nakatingin sa bata, pero si Jimprix nga hindi nagpapadaig dyan dahil naglabas naman siya ng 3 dragon para ipantapat sa giant hand. Kaya sabayan na naman sila dyan ng kanilang mga atake, pero mas malakas talaga ang malaking kamay ni Maka. Dahil na rin mas solido ito kumpara sa mga dragon head. Kaya sabi ni Jing sa kanyang isipan, nakakatuwa daw talaga ang kakayaang ito ng matanda dahil napakahirap nga daw na itong sirain. Dahil 3 dragon na nga daw ang pinantapat niya, pero wala pa rin daw obra. At dagdag niya pa na ang ibig sabihin daw na mas malakas pa pala ang kanyang Jajangken kumpara sa dragon na nagaya niya kay Lolo Zeno. Dahil yung Jajangken nga niya nagawang masira ang giant hand. Pero kung Jajangken naman daw ang kanyang gagamitin, parang hindi na rin daw kasi ito uubra sa matanda. Hanggang umiti na nga lang ang bata dyan at alam na nga daw niya kung ano ang kanyang gagawin. Hanggang pumorma ulit siya dyan. Kaya sabi ni Maka na sobrang kulit nga daw ng batang ito at nakita na nga daw nito na walang ubra at panama ang mga dragon, pero inuulit-ulit pa rin daw nitong gawin. Hanggang tumira nga ulit si Jing ng dragon dyan, pero sa pagkakataon nga na yan 5 dragon na ang kanyang pinakawalan at muli niya yung tinira sa giant hand, kaya sumabog dyan. At nung unti-unti nang nawawala ang usok, yung malaking kamay pa rin ang nanaig sa salpukan. Pero diyan nga, bigla na lang may 2 Jing ang papasugod sa 2 kamay at parehas nga sila na nakaamba ng powerful Jajangken. Hanggang winasak nga ng isang Jing ang isang giant hand. At ang isang Jing naman dumiretso na kay Maka. At sinuntok din yan ang malaking kamay na pumoprotekta sa matanda. At sa lakas nga ng powerful Jajangken, nawasak din yan sa isang tira. Kaya wala nang depensa si Maka Zoldyck dyan. At ngumiti na ang batang hunter dahil may mga dragon na pala ang papatama sa matanda. At sa pool nga dyan ang veteran assassin. At dyan nga sabi ni Zeno na umaapaw nga daw ang talino ng batang ito. At maliban nga daw sa kakaibang talino nito, napakataas din daw ng kanyang diskarte sa pakikipaglaban na ultimo, na nakakalkila niya agad ng mabilis kung anong atake ang kanyang gagamitin para madumi na ang laban. At sobrang ganda daw ng setup na ginawa niya para mahuli si Maka, dahil nilinlang nga daw niya ito gamit ng 5 dragon para doon mabaling ang atensyon ni Maka Zoldyck at gumawa ng 2 clone upang pampeke para magawa ang kanyang tunay na plano. At sabi naman ni Netero na sayang nga daw dahil kung naabutan nga lang daw sana ng kanyang kabataan ang batang ito, tiyak daw ang labis-labis nilang kasiyahan. At si Silva naman gulat na gulat sa galing ng kanyang kaibigan. Hanggang bumangon na nga si Maka Zoldyck dyan at sabi niya na napeki nga daw siya doon ng bata
At sabi naman ni Jing, Nanatanda, tapusin na ba natin to? At si Maha nga hindi na sumagot dyan at pumorma na lang siya ng kakaiba at nagpakawala ng napakalakas na atake at tinapatan naman niya ni Jing ng dragon ability. Hanggang nagsabayan na sila dyan ng sobrang lakas. At dyan na nga nagtapos ang part 6 ng bidyong ito. At antay-antay na nga lang mga idol sa susunod na kabanata. At kung kayo nga merong opinyon, comment nyo na lang yan sa ating comment section para malaman din namin ang inyong mga opinyon. At bago nga tayo magtapos, sana huwag nyo kakalimutan mag-like dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung may bago naman dyan, sana huwag nyo kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Yun, salamat!